Magandang gabi po. Muli, dalawa po itong ating pag-uusapan ngayong oras na ito. Una, nasaan yung 14 million vote ni Leni Robredo noong 2016? Kaya ko po ito na itatanong kasi parang hindi naman natin nakikita sa mga survey at galawan. Anyway, talakayin natin mamaya yan. Okay? Pangalawa ay ito pong crisis sa Ukraine o Russia, yung Ukraine crisis. Ito ay dapat paghandaan ng mga presidential candidate. Ayun pa lang sinasabi na natin, ano po? Okay? Dahil hindi biro ang epekto nito sa ating bayan, sa ating bansa kahit malayo tayo. Okay? Pag-usapan natin yan. At yung pong grupo naman ni Bongbong Marcos, naku, pinasok niya yung La Union. Namumula ang La Union simula pa kanina. Tanghali pa lang hanggang ngayon. Grabe ang tao sa La Union na sumusuporta kay Marcos. Pag-usapan natin ang lahat ng yan. Bagong lahat, muli, akin pong hinihiling dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Ano po? Dito sa Mike Abby Opinions. Click lang po ang notification bell. At pakishare na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan dito at sa abroad. Okay? Marami po salamat. Well, ito nga yung unang pag-usapan natin. Nasaan yung 14 million na sinasabing dahilan kung bakit nanalo si Leni Robredo laban kay Marcos noong vice presidential election ng 2016? Kasi ngayon, mahigit ng 3 linggo ang kampanya at mula pa nung nakaraang taon, kahit hindi pa kampanya, hindi natin nakikita sa mga survey ang ganong karaming supporters ni Leni Robredo. Bakit ganon? Di ba kayo nagtataka? Talaga bang nakakuha ng lehitimong 14 million vote noong nakaraang eleksyon si Leni Robredo? Kasi kung totoong ganong kalaki ang nakuha niya ng boto noong eleksyon, dapat ang laki ng advantage niya ngayong mga survey at rally at motorcade. Hindi eh. Kahit sa mga survey, number 2, number 3, kadalasan number 3 siya eh. Minsan nagiging number 2 pero minsan lang yon. Kung tutuusin mo, hindi aabot to ng ganong kalaking vote yung nasusurvey niya. Si Marcos na sinasabing tinalo niya ay consistent na number 1. So di ba nakapagtataka yan? Saan ba kinuha yung lamang ni Robredo kay Marcos ng 2016? So kayo na po ang bahalang mag-comment, react sa bagay na yan. Okay? Samantala, isa ho sa ating pag-usapan ay ito nga pong namumula kanina pa. Talagang as in namumula ang La Union. Okay? Dahil nga po nagpunta ron si Bongbong Marcos ngayong holiday dito sa Manila dahil February 25. Motorcade rally ngayong gabi. Talaga napakaraming tao. Marami pa ng tao sa La Union. Grabe Ayaw ko na ipakita yung mga video dahil kasi at baka tayo mga-copyright pero nakita ko na kanina. Ang dami talaga at namumula kahit saan. All over the Philippines namumula pagka dumarating si Bongbong Marcos. So, nagpapakita ho na kung siya'y tinalo ni Robredo noong 2016, ngayong darating na eleksyon, malamang mangyari yan. Sobra yung pinapakita ng mga supporters ni Marcos, followers, Marcos loyalists, at yung mga bago sa suporta kay Marcos. Matapos nga na physically, mentally, ay binabanatan si BBM. Okay? So, sama po yan sa pwede kayong mag-react at comment dito sa topic na ito. Pangalawa, ito po sensitibo ito kasi tumitindi yung Ukraine crisis. Katunayan, parang marami ng lugar sa kabuuan ng Ukraine ang nasakop ng Russia. Yung by air, land at sea na operation ng mga missile at ground operation ng military. Grabe talaga. Walang tumutulong sa sa Ukraine. Hindi makagalaw ang Amerika at iba pang mga bansa hanggang sanction lang sila. Kasi yung warning ni Putin na pag may nakialam, mananagot sa kanya. At ang kanyang pagganti at kanyang gagawin ay hindi daw makakalimutan. So, ayaw man niyang tukuyin pero ang sa pantaho ko malamang nuclear bomb ang kanyang panlaban. Pag nuclear po, grabe. Maraming tao na mamamatay. Natanda ba yung 1940s ba yun? Nung sa Japan, binomba ng Amerika. Di ba, noong araw na yun, mga 10,000 to 20,000 ang namatay. 1940s yun. Nuclear bomb.
Eh ngayon po, masyadong moderno na. Baka 1 milyon, baka kalahati hanggang 1 milyon ang mamamatay sa isang nuclear. So yung siguro yung kinatatakot ng West Country. Kaya hindi sila makialam kahit na araw-araw nananawagan yung presidente ng Ukraine na tulungan sila. Hanggang sa inaarmasan na nga niya yung mga sibilyan kasi hindi kaya ng kanyang armed forces. At ngayon ang latest report, pati yung kabisera ang tawag, kumbaga dito sa Pilipinas, ang Metro Manila, ganun yung pinakasentro ng capital ng Ukraine, malapit nang mapasok ng tropa ng Russia. So, yan o. Kaya tayong binabanggit update lang po yan. Pero ang malaking epekto nito sa ekonomiya, inflation rate, kaya na rin ang security sa buong mundo, especially sa Pilipinas. Malaking epekto nito, lalo na ho sa oil, pagtaas ng fuel. Everyday or weekly, tumataas dahil dun sa demand sa international. Dahil nung malamig at saka after ng COVID sa kanila. Tapos, nagkaroon pa ng crisis, triple, doble ang hataw nito. At yung inflation, meron na tayong problema sa inflation kahit na walang crisis sa Ukraine, dumating pa itong Ukraine crisis, nadodoble ito. So yung gasolina natin baka umabot ng 80 pesos hanggang 90 pesos isang litro. Ang laki ng epekto nito sa mga basic commodities, yung inflation niya. Ang tanong nakahanda ba ang ating mga presidential candidate dito sa isong ito? Okay? Nakahanda ba sila kung ano ang mga plano at kanilang kayang gawin dito? So big challenge ito sa mga kandidato. Ngayon pa lang paghandaan ninyo ito. Wala itong COVID, wala yung mga simpleng problema natin sa kasalukuyan. Itong malaking crisis na ito na hindi natin alam kung kailan matatapos. Malaki po. May mga Pilipino doon, although hindi naman po workers, dahil wala tayong OFW doon. May mga Pilipino pero hindi OFW. Uuwi yan. Pagka nagkagulusan, anong trabaho ang ibibigay? Although kakaunti sila. Pero yung inflation, napakabigat po niya. Yung security. Kasi kung mananalo dito ang Russia, ito'y magiging threat sa mundo. Ibig sabihin pati Amerika ay magugulat sa lakas ng Russia pag nanalo sila rito. Lalo pa ngayon, kung nyo magugunita, 2 weeks ago, 3 weeks ago, naghayag yung China na susuporta sila sa Russia. Wow! Ay alam naman natin, mayroon pa isang threat dito sa Asia. Gigil na gigil yung China na bawiin ulit sa kanila, bawiin nila yung Taiwan. Kung yung ginawa ni Putin sa Ukraine, huwag naman sana gawin ng China sa Taiwan. Ang laking problema yan. Kapitbahay lang natin. Again, hindi naman papayag ang Amerika na ganunin ang Taiwan kasi kakampi nila yan. So kaya nakakatakot ang kaguluhan ngayon. Yung nuclear bomb versus nuclear bomb. Lahat ng malalaking mga bansa may nuclear Ang Russia at Amerika at itong China at iba pang bansa sa Europe may mga nuclear So wala naman tayong kalaban-laban dyan. At yan po yung mapanganib. Yan po yung mga delikado sa panahon ito. So again, dapat paghanda nito ng mga gusto maging pangulo ng ating bansa, yung kasalukuyan ng mga kandidato ngayon. Pag-aralan ninyo ito. Kasi kayo na yung magdadala ng problemang ito dahil patapos na si Pangulong Duterte. Ang matinding epekto ng crisis na ito ay after election natin maramdaman. Or sa darating na mga araw, kayo na yung magiging Pangulo kung sino pagkakalooban ng taong bayan. So, yan po yung ating hiling. Pag-aralan nyo kung ano ang tugon sa magiging crisis na epekto nito. Don't panic, pero kailangan natin paggandaan. Dahil hindi po biro ang epekto niyan sa simpleng mamamayan. Inflation, pagtaas ng lahat ng mga bilihin. Okay? So, pansamantalahin muna po ang ating pag-usapan. Pwede po kayo muling mag-react, comment, at welcome po sa akin ang inyong mga comment sa mga bagay na ating pinag-uusapan dito. Marami pong salamat. God bless.